Siyempre po sa lahat ng aking mga subscriber, followers at mga viewers, sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng sakit, ligtas sa anumang uri na mabibigat na problema sa buhay, bagkos puro kasiyahan, puro na lang swerte ang darating sa inyo. Pero nakikita ko na po yung sinyalis na kayong lahat ng mga subscriber ko ay so swertehin na. Ako na po mismo nakakakita noon. Kaya konting antay lang po. Sa totoo lang po, ayaw ko na po sanang mag-topic dito sa mga putang inang mga tarantado na mga buaya pa, mga demonyo pang itong mga nasa politiko at nasa gobyerno. Kaya lang talagang hindi ko maiwasan talaga. Dahil kung inyo pong matatandaan, di ba? Ipinagwawagwagan pa ni Claire Castro, itong may burikat na ito. Yung picture ni President Duterte at saka yung si Mabanta, yung Franco Mabanta. At parang sinasabi pa, kayo na po ang bahalang humusga dyan kung sino ba talaga ang kadikit nitong si Franco Mabantot na ito. Ano? Yan po yan. Alam na alam po ninyo yan dahil pinagwagwagan po yan ni Claire Castro yung picture ni President Duterte at saka itong si Mabantot na ito. Dahil pinapalabas nito si Claire Castro, si PRRD ang may matalik na kaibigan itong si Mabantot na ito. Ngayon, talagang huwag na huwag po tayong magpapadala dito sa mga propaganda po nito mga putang inang mga bangag na ito. Dahil unang-una, magtataka na naman kayo dito dahil ang sinasabi at kaya hinuli yan si Franco Mabantot na yan ay dahil sa nangingikil ng kwarta dito kay Romualdez. Ito po, para ang liwanag po dito na, ang liwanag po ito na pakawala or talagang kinutsaba itong si Franco, ito, ni Franco Mabantot na ito, dahil lang pinapalabas na lahat na lang, puro na lang Duterte. Puro na lang kayong Duterte ng mga putang ina nyo, no? Ang katibayan po, ito nandito, yung katibayan na ipapakita ko sa inyo, para lang po malaman niyo baka hindi niyo pa nakikita ito. Close na close po itong si Bangag dito kay Franco Mabantot. Close na close din po si Butod dito kay Franco Mabantot. Katunayan, diyan pa nag-celebrate ng birthday nitong si Mabantot, diyan sa mismong sa bahay nila sa Forbes Park sa Makati. Ano ang katunayan ko? Ito ang katunayan. Yan na. Yan. Yan si yan si Butod na. Si Butod na yan. Yan si Bangag na, Ayan. Si Bangag, si Butod, nagbiso-biso pa sila, nagyakapan. Si Sandro. Ayan. Tapos sasabihin, pinapalabas nitong mga putang inang ito na, ayan kitang-kita. Si Bangag, si Butod, yumakap. Dahil dyan nga, nag-celebrate ng birthday itong si Franco Mabantot. Tapos ang pinapalabas dito ay si PRRD ang pinapalabas na kaklos nitong si Mabantot na ito. Kung po ito, busisiin po natin ito dahil nakakaramdam na naman ako nito kung ano-ano talaga. Wala na silang katigil-tigil na manira dito sa mga Duterte. Sa totoo lang, sa mga ginagawa ninyo, tuturuan ko kayo dahil dito nakikita ko na yung kabubuhan ninyo. Sa tuwing naninira kayo
Sa tuwing may ibinabato kayo na masasama dito kay Duterte, lalong minamahal ng tao. Agree o hindi? Yan ang totoo. Habang ibinabato ninyo sa kanila yung mga paninira na wala namang mga basihan, ayan, lalong niyayakap ng tao itong si BP Sara. At itong mga Duterte. Kagaya na lang nito. Grabe. Hindi pa lang po yan eh. Hindi pa yan. Nandito pa. Ano po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing I'm not yielding the floor. Mr. President. Ay, dito. Ito, pero hindi po video eh. Kundi sulat. Ang nakalagay po rito, na-post po ni Harry Roque, ang lupit sa bahay ng mga bangag sa Forbes Park, nag-birthday party si Franco Mabantot. Ayan po ang katibayan na si Bangag ang higpit ng yakap po ni Bangag. Ayan po si Bangag na kayakap niya, nakapula. Tapos, ganoon din po si Butod, yumakap din po. Ayun nga lang, halos hindi niya maiabot yung kamay niya kasi naharangan yung kanyang butod. Tingnan mo ito mga kadimonyohan, itong mga hayop na ito. Sa totoo lang po, kaya kinasusok lamang kayo ng tao dahil sa mga gawain yung mga putang ina nyo eh. Pero sapat na yung pinakita ko. Ayan po, para sa huling pagkakataon. Ayan o. Ayan na, o. Yan, si Butod. O, yan, si Bangag. O, si Bangag. Ewan ko sino yung kalbo na yan. O. Ayan. O, ayan. Ayan. Ayaw ko sinong babae na yan, oh. Oh. Pero, yan, si Sandro. Oh, imaginin mo. Si Butod. Si Bangag. Tanginan nyo. Tapos, ikakargan nyo sa mga Duterte. Dito po, alam ko, pakawala ito. Kunwari na lang yan. Drama ito. Yung sabihin nangingikil kay Romualdez. Drama ito. Dahil ito, ongoing ang mga usapan dito kay Romualdez at saka dito kay Bangag. Pilit pa nilang isalba yung relasyon nila na kung saan, baka ito na yung naging resulta. Na kunwari, magpalabas sila ng mga ganyan. Hindi yung napapansin, ang daming mga isyo, kaya talagang kung ito, ay, Mariosep. Anyway, ayaw ko na po sana mag-topic talaga eh. Lalo itong kay Claire Castro na ito na burikat. Na punong-puno na nga ng garapata ang bilat. Ayaw pang maglubay sa kasinungalingan. Oh. Hoy, bilat. Magayos-ayos ka, bilat. Ha? Huwag yan puro bilat ang ginagamit mo. Ha? Naiirita ka lang dahil sa dami at dami ng linta at garapata na nakakapit sa bilat mo, naiirita ka kung ano-anong pinagsabi mo, wala na sa katinuan. Oh, buisit ito. Pakita-kita ka pa ng litrato ni President ni PRRD at saka yung CV ito, si Franco Mabantot na ito. Gusto mong palabasin sila ni Mariosep. Anyway, nakaka-headblood lang itong mga putang nanto. Anyway, kalimutan na po natin. At gusto ko naman po ay mag-benepisyo itong aking mga subscriber. At nalimutan ko lang po i-discuss kahapon ito, pero di po ba nung isang araw pa, nasa Channel 7 naman po ito na, actually nalimutan ko na, pero may bagong virus po. At ang tinamaan nga po dyan, tinamaan na po mismo ang ating kababayan na nagtatrabaho sa cruise ship. Ayan. Ilan po ba yung Pilipina na yun? Ang dami po eh. Walo ba na Pilipina? At delikado daw po yung virus na yan. So paano po ito kung umuwi ito? Itong Pilipina itong may tamang virus ay baka
nasa peligro tayo. Kaya ikinakon ko lang po sa inyo, ina-advance ko lang po sa inyo para kahit paano po ay maging alerto po tayo. Ano? Kaya ko po pinapaalala itong virus na ito dahil yun naman po ang talaga ibinalita po yung Channel 7 nung isang araw po, yung kahapon yata. Ay hindi, nung isang araw. Yan po yan. At nalimutan ko lang itapik kahapon. Yun po. At kung sakasakali man po at talagang overwhelm na yung pagkalat ng virus na yan, ganun pa rin po. Kalamansi at saka sili lang din po ang makakapanangga sa inyo. Ano? Yung pong mga hindi pa nakakaalam yung proseso, yung gagawin ng kalamansi at saka sili ng proseso, nandyan po yan sa video ko. Balikan nyo po. Mayroon pong thumbnail yun na kalamansi at sili. Basta may kalamansi at saka sili. I-click nyo po yun po ang panoorin nyo. Ha? Nagkakaintindihan po tayo. Wag na kayo magtatanong dito kung ano yung proseso, ha? Sinabi ko na po, nandiyan pa sa video yan. Ibalikan nyo yung video, tapos makikita nyo yung thumbnail na kalamansi at saka sili, protection sa virus ba yun? Basta ganon. Basta kalamansi at saka sili, nakasulat sa thumbnail yun ang panoorin nyo. At ayaw ko pong mabalitaan na kahit isa sa subscriber ko ay mamatay dahil dyan sa virus na yan. Dahil nga unang-una, paulit-ulit ko pong sinasabi rito, walang ibang gagawin. Hindi po kailangan dito ng bakuna. Kaya nga lang, kaya po napipilitan yung iba magpabakuna dahil ginigipit talaga. Ang sinasabi, hindi ka makalabas kung wala kang vaccine card. Totoo naman po yan. Kasi nung COVID-19, talagang hindi ka talaga makakapag-transaction kung wala kang vaccine card. Kaya bago pa man nangyari kasi yon, alam ko na magkakahirapan ng transaksyon. Lahat ng kailangan ko nandito na sa akin. Kaya buong taon na yon, wala akong kinailangan sa kahit na anong gobyerno o ano pa man dahil nandito na sa akin lahat. Ganun po ako magprepara. Kung hindi man, wala naman po kung hahanapin dito sa lugar ko na nandito na po lahat ang kailangan ko. At kayo naman po ay aywan ko kung paano ba natin sasabihin na paano kayo makakatanggi kung sakasakali. But anyway, hindi naman po sa pilitan yan. Sa totoo lang po, panakot lang nila yan. Pero katawan po ninyo yan po, ang tandaan ninyo, katawan po ninyo yan. Wala pong pwedeng mamilit kahit sino. Yan po ang tandaan ninyo at nasa batas po yan. Wala pong pwedeng mamilit. Yun nga lang, may mga pananakot sila, may mga panggigipit sa inyo. Yun lamang po. Pero yung mga gigipit na yun, patayin nyo na. Pag may nagsalita pa lang, martilyo ng bunganga, patayin nyo na. Para sa ganun, ay wala nang manakot sa inyo. Ako, buisit na eh. Lalo na yung dingbaksya na yan, ang daming pinatay itong sigarin na ito dahil sa dingbaksya nitong hayop nito. Tapos yan, ang nagbibida-bidahan sa kongreso itong hayop nito. Garin na ito, nako, lalagyan ko ng garin-garin yung bilat ito eh. At bago po tayo, bago po mag-init ang ulo ko, palagay ko, iiwan na po muna natin yan. No? Kasi sabi ko nga po, ayaw ko muna mag-topic sa mga politikong ito dahil kumukulo talagang dugo ko. Baka... Pero, parang masaya naman ako dahil mayroon tayong natanggap na feedback na mayroon pong ngayon ay nakahiga na po na politiko. Ayaw ko po i-confirma kung congressman, senador yan at o mayor man yan. Nakahiga na lang po. At antayin po natin yan, mamamatay na rin po yan. Paano hindi mamamatay yan? Ikaw ba naman malagyan ng karayom yung lalamunan mo, kakakain ka pa ba? Okay na yan. So ayaw ko na lang magsalita rito dahil antayin na lang natin mamatay. Magkakamatay po lahat yan. Susunod-sunod yan. Tingnan nyo. Anyway, may mga kwan po sabi ko nga po, mayroon na po tayong palatandaan na itong mga subscriber ko ay parang malapit na sa katotohanan.
Okay? Una, sinisimulan ko na rin po ang mag-check doon sa mga natin. Ayoko naman mag-mention pa, pero nandoon pa rin, intact pa rin pala. Nandoon pa. Yan yung mga, nung time na yon, ayan yung mga nailipat ko. Pero nag-testing ako. Actually, yung mga nakita nyo po doon sa release ko ba yon? Sa release yata yon. Actually, pang-pito na po yun na, pang-pitong hukay po yan. Pang-pitong area. So, lahat po intact. Nandun lahat. Ngayon, ay, gusto kong bigyan ng, nakakalimutan ko, gusto kong bigyan ng pansin yung si Joseph Magalyon ba yun? Joseph, yung taga Bohol. Ano? Gusto kong bigyan ng pansin to. Kung taga Bohol ka, paano ko ba sabihin? Ganito. Tumingin-tingin ka, lalo na dyan sa halimbawa, malapit sa dagat na bundok. Bulabundukin, pero malapit sa dagat. Hindi naman lapit sa bundok. Basta, bulabundukin, tapos, ewan natin, kaya marami na po kasing nawawala, napalatandaan dahil nga po sa tagal ng panahon. Pero ang alam ko po dyan, mayroon pong 9 o 14 na spot dyan sa Bohol. Ito, kung lang ito ha, ibibigay ko lang yung mga idea yung lalo na yung mga, followers natin dyan sa Bohol. At lalong-lalo na dito kay Joseph, nalimutan ko lang, Magalyon yata yun. Basta, lagi po yan nagko-comment dito. Basta Joseph po pangalan niya, taga Bohol. Tingnan nyo lang. Halimbawa, mamasyal ka, huwag nyo naman sadyain kasi baka may mapagod naman kayo. Huwag. Kasi kung talagang sa inyo ituturo yan, sa inyo talaga. Habang nandoon yung pagka-interest natin, lalong mawawala eh. Hayaan nyo lang na ang magbibigay mismo ay yung panahon na mismo, no? Tumingin-tingin kayo dyan, yung triangle na puno ng kawayan. Halimbawa, may puno ng kawayan na kakaiba. Halimbawa, ito puno ng kawayan. Tapos siguro ang pagitan 5 metro, 5 metro ang pagitan. Puno ng kawayan, tapos ito 5 metro ang pagitan. Tapos mayroon dito triangle na puno ng kawayan. Tingin-tingin kayo. So, ulitin ko puno ito ng kawayan. Tapos ito, puno din ng kawayan. Di ba? 5 metro ang pagitan. Tapos, pang triangle niya, puno din ng kawayan. So, parang nangyari, ganyan siya. Yan, triangle. Puno ng kawayan, puno ng kawayan, puno ng kawayan. Triangle nga siya. Tingin-tingin kayo dyan. Kung mayroon pa kayong maiispatan na ganon. Mga 5 meters ang pagitan yan, Yung puno ng kawayan. Ngayon, siyempre sa katagalan ng panahon, maaaring nag-merge na yon. Maaaring nag-merge na yung puno ng kawayan. Mag-merge man yon, nandoon pa rin yung shape no na triangle pa rin. Kahit na napuno ng kawayan yon. Ang problema lang kasi marami na nagkakaingin ngayon. So yun na po ang mahirap. Noong time po na yun kasi hindi na ako nakapunta dyan sa Bohol. Dahil sabi ko, tama na siguro itong mga inilipat kong ito. At sobra-sobra na ito. So, ganon. Ngayon, doon sa halimbawa may makita kayong kawayan na nag-triangle o nagsara na, puro kawayan na yan,
Kasi po kung nag-triangle yan, doon sa gitnang-gitna ay maghukay lang po kayo ng 1 metro lang. Mababaw lang po yan. 1 metro lang. Pagka nakahukay kayo ng 1 metro, tapos wala pa kayong bato na nakukuha, ibig sabihin, tigilan nyo na. Hindi yan ang target. Okay? Hindi yan ang target. Once na naghukay kayo, naka 1 metro kayo ng hukay, tapos pag may bato na nakalatag dyan, malalaki po yan na bato na inilagay dyan. Pag mayroon na pong bato, dapaan nyo na. Sigurado na pong mayroon ng kamuti yan. Sigurado na po. Yan po yan sa mga parting mga bulubundukin ha. Wala po yan doon sa kagubatan na bundok. Nandyan lang po yan sa malapit sa dagat. Lalo na kung may makita kayong mga kwan. May mga kwan din po eh. May mga puno din po ng mga akasya yan eh, na itinanim. Pero I don't think na may makikita pa kayo sa tagal ng panahon. Siyempre yung mga magkakaingin ay wala na, sige, maaring ginawa ng uling yan, di ba? At saka maging yung kawayan nga, duda na ako. Pero nandyan lang po yan sa tabing malapit sa dagat na bulubundukin, yun lang po. Huwag na po kayong pumunta doon sa kabundok-bundukan dahil wala po yan, hindi po yan. Wala pong napunta doon. Pero ang may bibigay ko lang idea, hindi ko na rin po mamemorya. Basta nasa 8, 9 hanggang 14 po na spot ang nandyan sa Bohol. At dito naman po sa Lubang, ganon din po. Mayroon po nagtanong sa akin, Lubang po yan or Occidental Mindoro po yan. Actually dito po sa amin pero hindi ko na po nailipat yan. Ganon din po, Kawayan po ang palatandaan. At kung hindi rin po ako nagkakamali, may 5 diyan sa Lubang Island na yan. May 5 po yan. Basta yun, tandaan po ninyo, once na nakapag-uukay kayo ng 1 metro, o di kaya, sige, palampasin nyo na ng 1 metro, baka mamaya na dagdagan yung ibabaw ng lupa, maaring malalim na. So, lampasan nyo 1 metro. Pag lumampas na kayo ng 1 metro, naka 2 metro na kayo o 1.5 metro at wala pa rin kayo nakikitang bato na malaki, tigilan nyo, wala na po yan. Huwag na kayo magpagod. Ganun lang po. At I'm sure dito sa Kwan, parang nararamdaman ako dito kay sa kay Joseph. Kwan lang, huwag maging atat, ha? Mag-pray ka muna sa ating Panginoon. Huwag maging yung parang tipong atat na atat ka. Huwag. Bagkos, parang na masyal-masyal ka lang, titingin-tingin ka. Tapos, i-ispat-ispat ka ng kwan. Basta yan po ay kwan. Mga kwan po parang may mga kahirapan na may mga kwan na bato. Doon po sa medyo mahihirap na tabing dagat. Kasi hindi po ilalagay namin yan doon sa mga maalwan Kasi nung panahon ng Hapon, napakarami po nating mga kababayan ang pinagpapatay ng Hapon. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, ihinuhukay yan. Pagkatapos ihukay ng ating mga kababayan dati, kasama ako dyan, at na-secure na nila, na ihukay na nila yung mga kamuti na yan, pagbababariling ka na yan. Babariling ka na, patay ka. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, aywan ko kung bakit buhay pa ako na samantalang itong likod ko, itong buong likod ko, wala kayong makitang original na balat niyan. Lahat po yan ay tama ng bala yan. Dumidikit lang po yung mga islag dyan.
Kaya wala kayong makikitang original na balat yan. Yun po yan. So, ibig sabihin, nung mailipat na namin yung mga kamuti na yan, matapos nilang i-dokumento yan, wala, raratrating ka na. Malilibing ka na rin doon. Wala na. O, ako naman, ratrat eh, siyempre. Niratrat ka na, dapa ka na. Akala nila, patay na ako. Pero ang katunayan nun, lahat yan sila patay. Yun lang ang naging advantage, yun lang ang naging lamang ko sa mga kasama ko. Dahil yung dumidikit lang yung bala dito sa likod ko. Hanggang dito sa harapan po yan, marami po yan. Pero mas marami po sa likod ko. Kasi nga, pinag-ratrat na yan. Puro dikit ng bala makikita niyo sa likod ko. Ayan po yan. So, yun, konting ihapyaw ko lang ng kwan yan. At marami po yan eh. Katunayan, mayroon din po dyan sa kahit na hindi naman dagat, dyan sa mga parting kwan po yan, sa mga parting tawag dito, Cavite. Marami po dyan eh. Ang kwan nga lang po dyan, ang problema nga po ngayon dito, yung wala na, natayuan na ng mga building yan, at wala na. Wala ka ng palatandaan. So, ako doon, nung ako na yun, nag-secure na lang talaga ako. Kaya itong sinasabi ko, kaya ganun na lang kalakas ng loob ko maghamon ng pustahan dito sa mga putang inang mga magnanakaw na ito, na ipusta na nila yung mga ninakaw nila, dodoblihin ko kahit magkano pa yan. Dahil makocompute naman po natin eh. Makocompute natin. Kung bawat isang kwan po yan, bawat kamuti po yan, isang kwan po yan, 1 kilo yan. Ay gramo po ang pinag-uusapan dyan. Magkano ang 1 gramo? Kayo po ang magkwan. Magtanong kung sa bumibili ng kamuti, kung magkano 1 gramo ngayon. Basta isang kwan po yan, 1 kamuti, 1 kilo po yan. Ganun po yan. Kaya, anyway, wala, basta, Joseph, kung napapanood mo ito, dasal lang. Malay mo, sa pamamasyal mo dyan, bigla na lang doon napunta yung paa mo at doon mo nakita yung sinasabi kong palatandaan. So maraming salamat po, at sana kapag nagtagumpay ka ay kung ano sana yung mithiin ko, kung ano sana yung mga gusto ko sa kapwa ko, sana maging ganun din, at huwag masyadong huwag maging mayabang. Ako sa totoo lang po, nagyayabang lang po ako dahil meron akong gustong yabangan. Pero yung sasabihin mo na magyayabang ako ng ganun-ganun lang, no way. Hindi niyo po ako maasahan. Manatili kang maging nasa mababa. Dahil unang-una, wala pong mangyayari sa kayabangan. Kagaya nitong si Matibag na ito. Tingnan nyo, darating ang araw matitibag yan. Ganun lang po. Ang pagiging mababa mo, ipaubaya mo sa ating Panginoon kung kailan kanya itataas. Ganun lang yun. Huwag mong itaas ang iyong sarili na walang basbas ang ating Panginoon. Hayaan mong Panginoon ang magtataas sa iyo. Ganun lang yun. At hayaan mong ang Panginoon ang magdidikta sa iyo kung ano ang magiging papel mo sa buhay. Ganun lamang po yan. Ipaubaya nating lahat ang anumang programa na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Bago tayo magtapos, gusto ko lamang pong daanan itong kwan. Isa na naman pong napakasaklap na nangyari sa isang tatay. Yung kwan lang po nung isang linggo lang daw po nagpapabili
itong tatay na ito ng litson manok. Gusto lang daw po makakain ng litson manok yung tatay, ha, yung tatay. Kahit di ba sa ano yun, di ba mayroong isang hiwa lang na hita? Saan ba yun? Sa basta yung ihaw-ihaw manok na yan, yung litson manok na yan. Gustong-gusto yung tatay na kumain ng litson manok. Nag-request siya doon sa anak niya. Hindi pinagbigyan ng anak. Ngayon, isang linggo lang po nangyari. Ngayon, hindi na po makakain yung tatay. Saka palang ibinili nitong tarantadong anak, yung tatay niya, ng litson manok kung saan hindi na makakain yung tatay niya. Putang ina mong anak ka. Karma aabutin mo. Mahaba na po tayo, kaya ayoko na pong habaan itong kwento ko nito tungkol sa tatay na yun. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.